Doon pa lang eh. So paano namin papaniwalaan na totoo itong mga impeachment na to? Yung mga impeachment na yan. Paano namin paniniwalaan yan? Ito, saan yan? Paano namin paniniwalaan itong mga impeachment na to? Eh dito pa lang lumalabas na scripted nga talaga. Saan ka nakakita na ang First Lady ang mag-i-impeach kay Marcos Jr.? Katarantaduhan naman nata yun. Sigilan nyo kami dyan. Yan dating abogado. Hindi pala dating dating abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Tapos i-impeach si BBM. Kagaguhan na ata to. Isang malaking kagaguhan to. Kaya tigil-tigilan nyo kami dyan. At hindi lang si Kung Pulong ang nagsabi niyan. Andyan din si Erice na dating abogado nga daw ni ni First Lady. So alam naman na natin, nasasabi nila ay dating abogado lang naman pala yan eh. Pero etong si matinding sikreto ni First Lady Lisa Araneta Marcos nabunyag. Naku, ano kayang sikreto ito mga banateros, mga kabiyaya, at talagang matinding pasabog itong nangyayari ngayon na lumabas na naman sa isang issue ang pangalan ng pinakamagandang First Lady sa kasaysayan ng planeta na si Lisa Araneta Marcos. Tangina, malupit to. Ano kaya ito? Ano kaya ito? Eto na naman ba? About na naman ba sa pulburon? O sa ibang issue na naman? Ikaw, Ma'am Shitars, bigla-bigla ka lumilitaw At ayan po yung natin, yung mga pag-uusapan natin ngayon mga banateros. At syempre bago natin ito simulan, isang like at isang share naman dyan para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. At wag na nga natin patagalin at eto na nga. Umpisahan na muna natin dito sa iba't ibang mga balita na katulad lamang nito na ayon sa garapata ni Marcos Jr. Impeachment nakakasira sa magandang imahe ni PBBM ayon kay Yusek Claire Castro. Hindi maganda ang imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment. Maganda pa ba imahe ni Marcos Jr.? O kayo lang nakakaintindi niyan? O kayo lang nakakakita niyan? In fairness nahahawakan na kay Marcos Jr. Anti-Claire Yung mga kakaibang nakikita ni Marcos Jr. at nakakausap, na-adapt mo na rin. Iba ka, Anti-Claire kakaiba na yung superpowers niyo ni Marcos Hawa-hawa na ba? Hawa-hawa na siguro ngayon no? Iba din Hawa-hawa na yung hawa-hawa na yung mga pinaggagawa nito ni Anti-Claire. Ay nako, Anti-Claire, ano naman nangyayari sa iyo? Pati ba naman yung pagkabaliw ni Marcos inadapt mo na din? Magandang imahe. Saan? Buko sa'yo. Bahala sa buhay mo. Oo. At eto. Dito tayo. Sa pangalawa. Ano to? O eto. Martin Romualdez inirekomenda ang kasuhan ng Minority Bloc. Ayon sa Senate Minority Bloc, Minority Report na nilagdaan ng 6 sa 9 na miyembro ng minority, hindi maaaring iwasan ng dating House Speaker ang pananagutan sa anomaly. Kasama ba si Tito Soto at si Ping Lacson? Kasama ba dyan? Kung ganyan naman pala, bakit iniiwas ang mga katanungan kapag Martin Romualdez na ang napag-uusapan? Bakit? Bakit ganun? Bakit ganun ka lang? Bakit hindi mabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez? Hindi kasi nung nangyaring Senate hearing kapag nasasabi nga ang pangalang Martin Romualdez ay biglang request ng timeout etong si Pinky Webb
at si Soto the Great. Soto the Great. Kapag usapang bossing, pag si bossing hindi pwede usap, pag Duterte pwede usap. Ayos galing Pag Duterte pwede usap, pag bawal usap Grabe kayo bawal usap kay bossing Romualdez. Paano kung siguro eto what if na lang na yung Cabral Files na hawak ni Congressman Libiste nandoon ang pangalan ng mga Duterte. Si Kong Pulong, yung iba pang mga kakampi ng mga Duterte. What if kung nandoon? Siguro, antemano, doon lang kayo nakapokus, no? Zeus! Alam na namin yung mga diskartihan yung ganyan. Hindi na yan uubra sa amin. Pag si bossing, bawal At eto na nga. Speaking of bossing, Ping iginiit na hindi sapat ang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Ayop na yan. Yun? So, ibig sabihin, yung pagiging witness ni Gutesa, yung mga dokumento ni Saldico, yung nilalaman ng Cabral Files, ano pa ba? Yung mga sinabi ng mag-asawang Diskaya, so baliwala lahat yun. So, mas matimbang yung dalawang witness na naka-face mask. Ang galing. Yun naman pala. Sa susunod kasi, shoutout dyan ngayon sila Amy Marcos, sila Marcoleta. Sa susunod, pag may inilabas po kayong mga witness, pagsuotin nyo rin ng face mask sa kasalamin. Kasi parang yun ata yung way na para masabing malakas ang ebidensya kay Martin Romualdez. Mali pala nila Congressman Marcoleta, hindi nyo kasi pinagsuot ng face mask. Ba't nyo kasi hindi pinagsuot ng face mask si Gutesa? Hindi tuloy pinapaniwalaan ni Ping Lacson, no? Sa ngayon, no, hindi sapat yung impormasyon para i-implement. I-implicate, not even implicate the former speaker. Sabi yan ni Pinky. Ni Senator Pinky Lacson. Hindi kaya crush ni Lacson si Romualdez. Sabagay, pero malaking tao si Romualdez. Malamang sa malamang, Dax yun. Tapos may pagkatisoy pa to. Tapos mapera pa. Hindi kaya ganon, no? Kasi protect si Romualdez Pag si bossing, pag si bossing, bawal mention. Pag iba, pwede mention na agad. Lalo na sa mga Duterte, kailangan mention agad. Si bossing, bawal. Bawal daw. Yan na natin, At eto na nga. Napakahina, sabi ni Congressman Erice. Congressman Edgar Erice sa impeachment na hinain laban kay Marcos Jr. Alam nyo, yung mga impeach niya kay Marcos Jr., talagang masasabihan na natin na wala talagang kwinta yan. Dahil ang mga naghain yan ay mga kakampi niya din. Kasi ganito yan para lang para lang, alam ko nandito yan sa natin. Wait lang, hanapin natin. Alam ko nandito yan na mga, alam naman ho natin na ito ay palabas lamang. Na para masabi lang na nasa gitnaan ang Congress. Huwag nyo na kaming daanin sa mga ganyan. Hindi naman kami pinanganak kahapon. Na para na hindi namin malaman yung mga Kimberluhan nyo dyan. Yung mga planadong mga impeach. Ulol.
Kung talagang magpapataw kayo ng impeachment kay Marcos Jr., di sana mas nauna yung impeachment ni Marcos Jr. kaysa kay VP Sara Duterte. Gilan nyo kami sa mga ganyan nyo. Ito pang isang garapata, ang anak ni Dilima. Awig no? Kamara, kayang-kayang pagsabayin ng impeachment ni Marcos Jr. at VP Sara ayon kay Luistro. Sa isang panayam, giningit ni Luistro na buo ang kanyang tiwala sa kakayanan ng mga miyembro ng House Justice Committee na gampanan ang kanilang tungkulin kahit pahigit sa isang impeachment case ang kanilang haharapin. Di paldo na naman kayo. Kasi pumaldo na kayo nung unang impeachment kay VP Sara. So pangalawang impeachment na kay VP Sara, so paldo ulit. Tapos may impeachment pa kay Marcos na gawa-gawa lang, paldo ulit kayo. Puta na, paldo guys. Paldong-paldo sila ngayon. Ang lupit. Sana all. Tangina, pagtapos ng termino ni Marcos Jr., no? Ang daming mayayaman na congressman. Talagang, alam mo, parang sa kanila, blessing to talaga eh. Kasi nung panahon ni Duterte, walang makaporma eh. Gineta sila eh. Parang mga adik lang, 6 years na nagbago, ngayon adik na ulit. Hindi naman lahat ha. Kasi, di ba? So, ganun din sa korupsyon na dieta sila ng 6 years dahil sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. So, ngayon sila nagbabawi. Kaya sobrang daming nawawalang pera ngayon kasi nagbawi ang lahat. Ang galing. Ano naman to, Ping? Ping, na imbierna. Sino naggawa ng Sino naggawa ng posoy? Ang balita ngayon, grabe yung post mo, pang girl lalo ha. Sabi dito, Ping na imbierna, hindi na carry bells. Ang mga bashers. Hindi na itago ni Senator Ping Lacson ang kanyang pagkainis sa mga patuloy na bumabatiko sa kanya at sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay ng investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control project. At ang sabi nga dito ni Senator Ping Lacson, jutang inamers. Na-imberda. Carry bells. Tarantado din tong page na ang balita ngayon no? Talagang isinabay mo dun sa sa isyong bakla si Senator Ping eto naman, seryoso tayo. Alam mo kung bakit ka binabati ko Senator Ping Lacson? Biruin mo dahil dito sa mga pinagsasabi mong to, asan yan? Asan na yung pinagsasabi mo? Ayan, dahil dito sa mga pinagsasabi mong to. Kaya ka binabatikos. At obvious naman na pinoprotektahan mo si Speaker Martin Romualdez. Kaya hindi mo masisisi or talagang may imberna ka sa mga netizens, sa mga lalo na sa mga Gen Z dahil hindi mo carry bells ang kanilang pangbabatikos dahil halatado ang pagsuporta mo kay Martin Romualdez. Kaya hindi mo carry bells. Tarantado yung nagsulat nito. Na-imbierna, carry bells. Ayos Ay nako, Senator Ping Lacson. Okay lang yan, Senator Ping Lacson. Di ka naman na magiging senador sa mga susunod na taon. Hanggang dyan ka na lang ngayon. Ito yung sinasabi ko kanina, yung about dito sa impeachment ni Marcos Jr. Kasi nga, biruin mo Makabayan Black, maghahain din ng impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Ang anunsyo ay lumabas kasunod ng kauna-unahang impeachment complaint na hinain nitong umaga
ng Lunes, Enero 19 na nagsisilbing hudyat ng mas malawak na usapin hingil sa pananagutan ng Pangulo. Sa totoosin, hindi ko po sinasabi ditong hindi deserve ni Marcos Jr. ang impeachment. Sa totoosin lang, nung pa 2 years pa lang siya, yung about pa lang nung kasagsagan sa issue ng flood control, dapat talagang in-impeach na siya nun. Deserve niya na. So bakit ko kinokontra itong impeachment? Maganda tong impeachment kay Marcos Jr. Pero ang hindi maganda dito ay ito ay isa lamang palabas na mamaya ko i-explain sa inyo, ha? Dito pa lang sa mga pagmumukha nito, nagtitiwala kayo? Utang ina, kung totoo mang itong impeachment kay Marcos Jr., di sana nakulong na si Franz Castro. Diba? O bakit ko nasabi na dapat ay nakakulong na si Franz Castro? Bukod sa convicted siya, dapat matagal na nga talaga siya nakakulong. Unang-una, alam naman na natin ang estratehiya ng administrasyon na kapag kinakalaban mo sila, ay kulong ka. What if pa kay Franz Castro, kay Raul Manuel at dito kay Brosas? Brosas ba? Tama ba? Rosas o Brosas? Basta yun na yun, no? What if pa dyan sa tatlong yan? Kay Dilima pa o ano pa? Alam ko nandyan si Dilima ata sa impeachment na yan eh. What if pa na sila? Di pinakulong agad yan. Kaya talagang mahiwagaan ka na, ulul. Para lang masabi nyo sa taong bayan na nasa gitnaan kayo kung magagawa-gawa kayo ngayon ng impeachment kay Marcos Jr. Ulul. Tigilan nyo kami. Hindi kami pinanganak kahapon. Ito na naman si Garapatang Klero. Libiste, posibleng kasuhan ng large estapa ayon kay Yussi Cler. Kung mapapatunayan umano ng mga investigador na may kuntsabahan at panlilinlang sa likod ng solar franchise na nakuha ng kanyang kumpanya noong panahon ng administrasyong Duterte, ayon kay Claire Duterte na naman. Anong kinalaman ng mga Duterte dyan? Ano na naman yun, Auntie Claire? Tangina Duterte na naman. Parang minsan hindi pumasok sa isip ko na nasa likod ng mga Duterte sa solar franchise ni Libiste. Parang ang labo naman nun, no? Sobrang layo naman nun. Mga talaga utak nyo sa Duterte na lang lagi. Ang Tigler, tanong lang, kapag nahihirapan kang tumae, excuse sa mga kumakain dyan, pag nahihirapan kang dumumi, sinisisi mo rin ba mga Duterte? Ang inang yan, no? Buwisit no? Ang lakas ng tama mo, Auntie Claire. Iba ang tama nito ni Auntie Claire. Oh, eto pa. Hindi si Sara ang nananawagan na magbitiw si Marcos Jr. Ang panawagan ay nagmula sa mga dati niyang taga-suporta na nawalan ng tiwala sa kanya, sa kanyang administrasyon. At sila mismo ang nangunguna ng panawagang ito. Totoo naman, kahit nga si Pangulong Duterte, never naman sinabi na magbitiw na sa pwesto si Marcos Jr. Sa halip nga, pinayuhan niya etong si Bongbong Marcos na ayusin mo yung trabaho mo at makontento ka sa 6 na taon na pagiging presidente mo. Ang hiling lang naman ni Pangulong Duterte ay ayusin ang trabaho, tanggalin ng korupsyon, tanggalin ng droga, at huwag mag-ambisyon ng pangmatagalan na posisyon. Diba? Yan yung mga sinabi ni Pangulong Duterte, at ayaw niya rin na ma-impeach or bumaba sa pwesto si Marcos Jr. tapos papalit si BP Sara. Tandang-tanda ko yan. Kaya etong sinasabi ng ating kaibigan na si Greco Bellica, na si Sir Greco, totoo naman po ito. Hindi yan yung pagbibitiw na yan, dyan po yan sa mga bumoto kay Marcos Jr. Lahat po ng mga bumoto kay Marcos Jr. ay ang panawagan na magbitiw siya.
At hindi yan nanggagaling sa mismo sa mga Duterte. Dahil alam naman na ng taong bayan kung ano yung ginagawa ni Marcos Jr. ngayon, lantaran na eh. Tapos parang nakakatakot pa, parang may diferensya na sa pag-iisip. Di umano, etong si Marcos Jr. Eh kahit naman siguro, grade 1 na bata, tanungin mo na may matinubang tao na nakakausap mo, ang tatay mong matagal nang patay. 'Di ba? Na ang bagyo kailangan mag-schedule pa sa'yo bago lumapag sa Pilipinas. Sino nakakaisip na matinong tao nun? Parang napaka-posible naman nun, di ba? Napaka-posible ng mga ganong mindset ng tao ngayon. Kaya itong sinasabi ni Sir Greco Bellica is totoo. At dito na nga tayo. Eto na, kay Boying pala nang galing. Etong sinabi ni Auntie Claire ay kay Boying pala nang galing. Eto, Boying, ikinonekta sa mga Duterte ang franchise ni Congressman Libiste. May connection yan sa Duterte government. 2019 yung franchise kasama nanay niya. Kasama siya naglakad niyan. Wait lang, bakit anong problema sa franchise? Sa totoo lang, ang dami naman nagbi-business dito na nanggagaling sa franchise or franchise din ng kanilang mga negosyo. Anong masama dyan? Droga ba yan? Hindi, tanong lang. Hindi naman droga yung business ni Congressman Libiste. 'Di ba? Hindi naman, tsaka dapat nakatuon kayo doon sa daming nung inilabas ni Congressman Libiste yung Cabral file sa Senado. Utang ina, bilyon-bilyon ang pinag-uusapang pera doon. Tapos yung ombudsman, yung USEC under the secretary nakapokus sa franchise, sa negosyo ni Congressman Libiste. Katarantaduhan niya. Isang malaking katarantaduhan ito. Gago. Anong masama dyan sa franchise na yan? Tsaka ito pang pinakamalupit dyan. Wala naman sa batas. Ewan ko lang titignan na, ayan ang pagkakaalam ko. Wala sa batas na pinagbabawal ang mga franchise dito sa Pilipinas. At wala rin akong nakikita na posibleng kumonekta ang mga Duterte dyan sa franchise na yan. Tsaka ikaw na mismo nagsabi na nanay, kasama ang nanay niya. So pwede yun na baka kung sakaling may kaukulang maikakaso dito kay Libiste about sa franchise, kung may mali naman dito, pwedeng nanay niya kasama. Pero mga Duterte, labo naman nun. Kagaguhan naman yun. Napakagago naman ata yun, Kaya nga ang sagot niya ni BP Sara, eto, pera-pera lang yan. Pera-pera lang, BP Sara ang nakaabang impeachment laban sa kanya. Magiging katulad lang din niya nung nakaraan na ginawang fundraising ng mga members of the House of Representatives, yung pagpirma nila sa impeachment na totoo naman. Totoo naman? At saka may congressman na naman nagsabi niya na si Suan, 'di ba? Hindi ko lang alam kung saan distrito si Suan. Pero inamin niya sa isang interview sa radio station na kapag hindi sila pumirma, mawawalan ng pondo yung kanilang distrito. So ibig sabihin, yun nga yung kabayaran kapag pumirma ka sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, mabibigyan ka ng pondo. Pag hindi, yari ka. Paano ko ba nasabi na pag hindi ka pumirma, yari ka? Tignan niyo yung ginagawa kay Senator Bong Revilla ngayon. Hindi pumirma si Cavite 1st District Jolo Revilla, pati yung, kung di ako nagkakamali, pati nanay niya or kung sino mang kamag-anak pa ng mga Revilla.
hindi pumirma sa impeachment kay Vice President Sara Duterte nung nakaraang taon. Oh, anong nangyari ngayon? 'Di ba pinag-iinitan si Rebilla? Hindi siya nanalo bilang senador na mas deserve niya pang makaupo kaysa kay Lito Lapid at kala Kiko at Bam Aquino. Doon pa lang nahiwagaan na tayo doon, 'di ba? So pangalawa pa diyan yung gawa-gawang kaso laban sa kanya. Kasi nga natunugan na ay hindi natin to kaalyado. Hindi natin kakampi to si Rebilla. Oo, tingnan mo yung mga kamag-anak, hindi pumirma sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Kaya ngayon, mangyayari, is ganun na naman ulit. Natatakutin or sa parang aanuhan na naman itong mga congressman na, pirmahan na tayo. Pag hindi kayo pumirma sa impeachment, wala kayong pondo sa mga distrito nyo. Sa mga distrito nyo. Na mangyayari na naman ulit ngayon. Kaya ang pinaka words for today's video paldo na naman sila. Paldo. Paldong-paldo na naman ang mga ina. Sarap buhay. Sana papasana all ka na lang, no? Biruin mo, pipirma ka lang sa impeachment, may milyones ka na, buti sana kung mapupunta lahat sa distrito mo, hindi naman. Kaya yung ibang mga congressman Hermes na lang, Dior, diba? Grabe, no? Dior, Hermes. Grabe pala, alam nyo, diba, one time, may kukwento lang ako about sa mga luxury shoes, bags, and basta, yun. Yung mga mamahalin. So, diba na-interview namin si Chavit Singson. So, alam naman natin na si Chavit Singson ay doon pa man ay isa yan sa pinakamayayaman tao dito sa bansa natin. Nakita ko yung sapatos, guy, Hermes. Sinearch namin ni Banat Bay, umaabot ng halos nasa 300k to 500k to millions ang isang sapatos ni Chavit Singson. What if pa yung mga relo, bags ng Hermes na makikita natin kadalasan na suot-suot, dala-dala ng mga kongresista. Ang galing. Diba? Kaya paldo na naman. Kaya ang matatawag natin sila, ang sigaw natin kamara, paldo na naman. Paldo-palduhan no? At eto na nga yung pasabog na sinasabi ko sa inyo na natuklasan na naman kay Ma'am Shitars. Kamakailan lang po nag-viral ang topic at ang mga pasabog ng isang vlogger na tiga ibang bansa na etong si Ma'am Shitars ay may iskandal puto. Nakita ang kanyang lapay. Nakita ang kanyang lapay, no? At na-issue din si Marcos Jr. na ito ay bayot at nagpapatumbong sa mga binabayarang lalaki na nagkakahalaga ng 2.3 million pesos. Hindi natin alam kung totoo ba yun o hindi. So ngayon, may panibagong kakaharapin na naman na issue etong si Ma'am Shitars. Dahil nga nadiskubrihan na ang nagpapa-impeach sa presidente ay abogado pala ni First Lady Lisa Punyeta Marcos. Ang sabi nga dito ng aking tukayo na si Jay Sonsa, di kayo na ang wise and bright. Haha, mga ulul. Ito, babasahin natin dito yung sinabi ni Kong Pulong Duterte. Scripted. Kong Pulong, inihaing impeachment versus Marcos Jr. ay scripted. Binigyang diin ni Kong Pulong ang maliit na mundo matapos lumutang na ang abogado
na nag-prepare ng impeachment complaint na inendorso ni Kong Nisay ay siya ring dating abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Patay. Yan na, sinasabi ko, Inday, dudong-dudong. Yan sinasabi ko sa Inday, Lisa. Hindi ka nakikinig. Minsan kasi gamitin nyo ang inyong mga utak. Hindi yung puro mata mo lang. Doon pa lang eh. So paano naming papaniwalaan na totoo itong mga impeachment na to? Yung mga impeachment na yan, paano namin paniniwalaan yan? Ito, saan na yan? Paano namin paniniwalaan itong mga impeachment na to? Dito pa lang lumalabas na scripted nga talaga. Saan ka nakakita na ang First Lady ang mag-i-impeach kay Marcos Jr.? Katarantaduhan naman nata yun. Tigilan nyo kami dyan. Dating abogado. Hindi pala dating abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Tapos i-impeach si BBM. Kagaguhan na ata to. Isang malaking kagaguhan to. Kaya tigil-tigilan nyo kami dyan. At hindi lang si Kong Pulong ang nagsabi niyan. Andyan din si Erice na dating abogado nga daw ni First Lady. So alam naman na natin, nasasabi nila ay dating abogado lang naman pala yan eh. Pero etong si Mike Defensor ay may may matinding pasabog para kay Ma'am Shitars. At ayan po ang panoorin natin. So ito po. Nung magsalita kaagad, ang naunang nagsalita dyan si Congressman Egay Erice. Ang sabi niya, ikaw din yung abogado ni First Lady nung kakasuhan si Glenn Chong doon sa disbarment. Diba? Nagsalita siya, nagkaroon ng press release tungkol doon na siya yung abogado. Bakit ang abogado ng First Lady ang mag-initiate, ang magkakaroon ng complaint na initiation proceedings? Pagkatapos si Congressman Jet Nisay naman, well, madami nagsasabi, I don't want to cast aspersion, ayoko na magsalita tungkol dyan, pero may sinasabi sila na contractor din siya. Pero ang point ko lang dito, doon pa lang sa umpisa, yung kay Kong Attorney Andre De Jesus, yun ang kabaha-bahala. Diba? Kung gagawa lang sana ng script, kung gagawa lang sana ng eksena, kumuha na lang ng ibang abogado. Itong abogado, naging abogado nila eh. Makikita ba natin ang hustisya ngayon? Sana magabayan ang ating bansa ng Panginoon at talagang magkaroon talaga ng, kasi lumalabas, hindi mo mapigil ang paglabas ng mga tao at mga issue. Pero sa huli, kung mapigilan man nila, 2 taon lang, lalabas ang kabuuang katotohanan at lahat ng tao dito na may sangkot at may kinalaman, palagay ko naman magbabayad sa batas, magbabayad sa hustisya. Sir, impeachment noon kay ERAP. Impeachment na naman ngayon kay PBBM. Anong tingin mo, sir? Deja vu ba? Oo, deja vu. Kasi talagang makikita mo yung sitwasyon noon na mga nakikita nating problema. Kasi at the time, di ba, corruption din yung naging main issue noon. And sa ngayon, nakikita natin. Pero ang katotohanan, mas malala sa ngayon. Ngayon lang natin naririnig kahit na yung mga nagsilbi na sa gobyerno, mga kabinete, ang mga kongresista na nagsilbi na dyan at hanggang ngayon nagsisilbi, no? Talagang nagugulat sila doon sa sinasabi nating sindikato ng korupsyon ng gobyerno. Bilyon-bilyon yung usapan. Alam nyo, kung babalik tanaw nyo yung panahon nung kay Pangulong Estrada, parang napag-usapan doon, if I'm not mistaken, mga 1 bilyong mahigit lang. And ang actual na, kasi di ba meron doon yung Muslim Youth Foundation, sinasabi lang Mueteng Money, tapos kasama dito yung tobacco excise tax. Yung tobacco excise tax was about 160 million. At yun, na-convict ang Pangulong Estrada dahil dyan sa kasong yan. Na at that time, nagkaroon naman ng pardon ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo kay Pangulong ERAP. Nung kay Pangulong GMA naman, nung panahon na siya naman ang kinasuhan, ang kaso was, nag-initial siya
sa pondo ng PCSO na hindi naman siya kasama, no? Ang nandun lang sa ahensya, parang ang actual na pinag-usapang pondo is 360 million. And sinabi nga na yung dahil dun sa kanyang pirma, yun na, nagkakaso na. Dito, pagka pinag-usapan natin, isang issue pa lang. Doon pa lang tayo sa Bulacan. Isang proyekto pa lang, bilyon-bilyon na yung pinag-uusapan. Kaya nakakagulat na kung titingnan mo yung diversion ng funds, yung PhilHealth, yung binanggit, magkano ba yun? Dapat 89 billion na transfer 60 billion. Saan inilipat? Yung 60 billion inilipat sa unprogrammed funds na ginamit din sa flood control. I'm sorry, yung talagang 60 billion ginamit sa flood control, dinivert. May pinag-uusapan na PDIC funds, 107 billion. Ito yung seguro o yung insurance natin sa bangko na ginamit din para dito sa flood control program. Tapos nakikita mo ngayon, no, yung si Alcantara, ang isinuli na diyang pera, kung di ako nagkakamali, parang 100 million ba o 120 million. May nagsoli na isang district engineer sa Mindoro ata yung 40 million. Parang napakalaki. Diyan pa lang tayo nag-uusap sa mga district engineer. At yung kay Saldi ko na sinabi niya, deliver ako ng pera, 25 billion. Isang taon lang yun. E paano yung mga 3 taong nakaraan? Tapos ngayon, kanina sa committee hearing, ang pinag-usapan na delivery, 8 billion. So, nakakalula. Napakalaki ng mga pondong pinag-uusapan dito. Opo, by the trillions na nga, Kong, ang threshold ng korupsyon ngayon sa pamahalaan. Dati, 100 million lang yata yun. By the hundreds lang. Tapos, by the billions. Ngayon, trillion na pong pera ng bayan ang pinag-uusapan. Pero, Kong, ito pong impeachment complaint laban kay PBBM. Pag-usapan po natin, sir, yung mga grounds, no? Number 1 po doon, yung pag-surrender kay former President Duterte sa ICC. Kalawa, yung sinasabing adiksyon ng Pangulo, umano'y adiksyon na nakakaapekto raw sa kanyang paghuhusga at liderato. Kabilang din po doon sa grounds yung unprogrammed appropriations sa budget, yung insertion sa flood control, at yung ICI na ginawa umano para pagtakpan yung kanyang mga sangkot. Sa inyo pong karanasan sa House of Representatives, ito bang grounds na ito ay mabigat to impeach the President, sir? Alam mo, MJ, bago ko sagutin yung grounds na yan, ang critical kasi dito sa naging proseso ng impeachment, dati-rate, hindi klaro yung, hindi naman sa hindi klaro, kundi may house rules tayong tinatawag yung proseso na idinidikta ng alituntunin ng Kongreso. Kung yung rules ng Congress of the Philippines, yan ang sinusundan sa impeachment. Ngayon, dahil dun sa kaso nila kay VP Inday Sara, ikinlaro ng maganda. Ano ba? Sabi ng Korte Suprema, teka lang, totoo may political yan at may legal yan. Pero yung constitutional mandate ng impeachment at sinasabing pahalagahan natin ang prosesong to, wag nating babuyin, wag nating sirain, inilinaw yan ng Korte Suprema. Kaya kung minsan, may mga dati, di ba, may magpa-file, ang sinasabi nila, impeach me. Tama. Ano yung sabihin? Para bang nagpa-file ka ng impeachment para ma-disbar mo na yung isang taon, kasi isang beses lang isang taon ang pwede mag-file ng impeachment. Ngayon, maganda yung mga binanggit mong kaso. Ano yung binanggit mo? Yung ICC kidnapping. Totoo yan. Yan ay isang pag-violate sa ating constitution na hindi mo sinundan yung proseso ng batas. Tama. Maging yung proseso ng ICC. Diba? Yung sinasabi nila, kahit naman dun sa agreement o yung treaty na ginawa ng ICC, sabi nila, susundan namin yung lokal na proseso ng isang bansa na miyembro. So, yung pagkakadakip kay Duterte, dapat yun, di ba, dumaan dapat sa proseso ng korte, nagkaroon ng warrant of arrest, kesa siya inilipad. Ang nangyari nga, ang lumalabas, parang ikunulong na siya dun sa Villamor, tapos hinintay talaga na lumabas yung warrant. Kung papansin mo, tagal nila bago na kinuha ang Pangulong Duterte. So, that's one. Number 2, binanggit yun sa drug addiction. Klaro din yan, kasi siyempre, ang isang Pangulo, lalo tigit na meron tayong mga kinabibilangan na mga sitwasyon
na maaaring delikado sa ating bansa. Katulad ng West Philippine Sea, maaaring magkagera tayo dyan. Isang maling desisyon, isang maling salita ng isang presidente, problema na yan. At saka siyempre, yung pagpapatakbo ng gobyerno. Yung sinasabi nating mga korupsyon na nakikita natin sa ngayon, di ba sabi nga ni Amy Marcos nung magsalita siya, kaya nagkagulo-gulo, kaya nagkaganito yung budget, kaya ganito yung korupsyon kasi wala na sa tamang isip. So, that is also a betrayal of public trust. Nabanggit mo yung diversion ng budget. Tama ba na i-file din ata yun? Hindi ko pa nakita yung eksaktong i-file ni Attorney Andre De Jesus na in-endorse ni Congressman Nisay. Pero itong mga bagay na to kasi lumalabas na issue. Talaga namang napag-uusapan na to eh. Lumabas na Senator Amy, lumabas na yung sinasabing kidnapping, lumabas na yung diversion ng budget at korupsyon. Ang importante, yung bang ginawa mong impeachment case, tama sa forma, yan ang requirement ng komite, form and substance. Tama ba yan sa forma at tama ba yung substance? Pag nagkamali ka dyan, pag sinabi lang, okay, tama yung form, maganda yung pagkakalatag mo, pero yung substance mali o hindi mo, para bang naglagay ka ng kung ano nung ebidensya walang kwenta, mabuvote lang dyan. Pwedeng iboto nila yan. Ngayon, ang kagandaan MJ Admar sa nangyari dun sa kay VP Inday Sara, hindi mo na pwedeng lukoy ng impeachment. Sabi nila, pag kami nag-file ng impeachment, immediately dapat ibigay sa Speaker of the House. Si Speaker naman, kailangan niyang ilagay sa plenaryo within 10 days. Ilagay niya sa order of business, doon sa mga pag-uusapan o tatalak. Kaso kakampi ni Marcos ang speaker. Hindi nga pa rin. Kaya ng Kongreso. At ang plenaryo, kailangan ibigay sa Justice Committee within 3 days. Hindi mo siya pwedeng babuyin, hindi mo siya pwedeng patagalin, hindi mo siya pwedeng i-hold. Ngayon ang tanong. Katulad ang ibig sabihin nito ni Congressman Mike Defensor, katulad nung kay VP Sara, 'di ba? Dapat hindi 'yun pinatagal. Bakit nagkaroon ng 3 complaint 'yun, 'di ba? So ganun na ganun 'yun, dapat unta antemano. Pag na-file, dapat itakbo agad yan. Hindi pwedeng patagalin yan. Nag-file na tong si Congressman Nisay, nag-file na si Attorney Andre De Jesus. Yan ba makaka-apekto sa impeachment na magpa-file ng impeachment sa January 26? Hindi. Dahil lumalabas within 10 session days, dinefine niya hindi working days, session days. So January 26 is the first session day. At nagkaroon na ng desisyon dyan ang Korte Suprema na kahit na 10 kami nag-file, kahit na nga nag-file ng January 26, January 27, ay kaparti na to na kailangang pag-usapan ng komite kung i-consolidate nila, kung pagsasama-samahin nila. Hindi nila pwedeng lokohin yan o piliin o kunwari sabihin nila o tabi na tong iba kasi nauna to, hindi pwede. Kasi the first filing day is January 26. Alam mo, nung binilang ko yung deadline ng filing, kasi sabi ng Supreme Court, ano na to, mandatory, hindi nyo ministerial, hindi nyo pwedeng lokohin. January 26 to January 28, 3 days. Pag kinompute mo yan, kasi di ba every 3 days lang ang in a week ang session days, tama ba MJ? Hanggang Miyerkules lang, Kong. Oo, dati kasi up to Thursday eh. So ngayon, ang deadline ng 10 plus 3, 10 session days to refer to the plenary, included in the order of business, and then the referral to the committee, yun ay magti-trigger ng impeachment eh. February 23 ang deadline. Tagal-tagal Pag pa. pinagsama-sama mo yung oras na yun. So, Kong, para po sa inyo, itong first impeachment complaint laban kay PBBM, Ito na. is it Eto na. true or a trap? Alam mo, ayoko namang magsalita ng hindi maganda dito kay Attorney Andre De Jesus at saka kay Congressman Nisay. Pero nabahala ako nung magsalita kaagad, nang naunang nagsalita dyan si Congressman Egay Erice. Ang sabi niya, ikaw din yung abogado ni First Lady nung kakasuhan si Glenn Chong doon sa disbarment. Diba? Nagsalita siya, nagkaroon ng press release tungkol doon, na siya yung abogado. Bakit ang abogado ng First Lady ang mag-initiate, ang magkakaroon ng complaint na initiation proceedings?
Pagkatapos si Congressman Jet Nisay naman, well, madami nagsasabi, well, I don't want to cast aspersion, ayoko na magsalita tungkol dyan, pero may sinasabi sila na contractor din siya. Pero ang point ko lang dito, doon pa lang sa umpisa, yung kay Kong Attorney Andre De Jesus, yun ang kabaha-bahala. Diba? Kung gagawa lang sana ng script, kung gagawa lang sana ng eksena, kumuha na lang ng ibang abogado. Tama. Itong abogado, naging abogado nila eh. Tingin ko naman, sa unang tingin pa lang, nakakabahala. At Hindi ko alam kung sinasadya na ba nila yan o sadyang talagang malakas lang yung trip nila. No? Kasi alam naman nila yan eh. Simpleng sobrang tangan na ba nila sa ganyan? Na ay hindi naman mapapansin yan. Hindi ba nila naisip na mapapansin na yang nag-file ng impeachment kay Marcos Jr. ay abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos? 'Di ba? Ewan ko na lang kung anong kahunghangang kagaguhan ang pumapasok sa utak nila na hindi nila ewan ko, di ko alam kung sinasadya ba. Kayo mga banateros, kayo ang humusga kung anong kabaliwan na naman itong nadiskubre dito kay First Lady Lisa Araneta Marcos mapatungkol sa impeachment. Kauna-una ang impeachment laban kay Marcos Jr. So i-comment nyo na lang po dyan sa baba. At hanggang dito na lang yung video natin. Comment nyo na lang po dyan sa baba ang inyong opinion. At please like and share ang ating video para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. At ayun, mega love shoutout sa lahat ng OFW hero abroad sa mampanig ng mundo. Sa lahat ng patuloy na nanonood, especially sa mga senior citizen na patuloy na sumusuporta, nanonood at nagmamahal sa Banateros Brothers, SMNI, kay Pastor Apollo Kibuloy at syempre sa pamilyang Duterte. So maraming salamat po sa inyong lahat. So yon, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.